Hi, sir. Yeah. How long is your overhang? How long is your overhang? 15 feet? No, 25. Oh, 25, and I got about 12 over the front. you have 12 in, Or in maybe the 10. 10. Yeah, So what's the total of this pipe? I haul 90. See, nakita niyo yung haba niyan, di ba? Sobrang haba, di ba? Ayan. So 82 feet yan. Yung total nitong pipe na to, ayan, nakalagay 82 feet. Yeah. It would just be so much better. I've said 1,000 times. I mean, on the meetings that we have, it'd be better if you're gonna do rounds, just do rounds. There's one more of that, or that's the last? I have no idea. I think we got 2 more pieces, including that one. So it'll be that one right there. And one more, one. and then that one. Okay. Mga kapatid, sa loob tayo ng ng Memphis. Dahil inaayos yung kalsada doon, dito ako nakapasok tuloy sa looban, Kung tutusin lang, ayaw ko rito pumasok pero wala akong magawa Dito yung binigay sa akin na ruta nitong GPS ko pinaditor ako So dahan-dahan lang tayo dito, mga kapatid, dahil hindi natin kabisado yung looban na to, mahirap na. Sino bang mga ating mga kapatid na taga rito sa Memphis? Parang walang mga sasakyan, Halos downtown area na kasi to, Sinicheck ko dito, puro kabahayan, Nakita niyo yan, In 1 kilometer, turn left on Jackson Avenue, then take the ramp ahead. Kasi mag-I-40 tayo, Mga kapatid, mag-I-40 tayo. Maglag. So pagka may mga road na construction at may reroute, pag na-shoot ka sa mga ganito, medyo kumukulo-kulo yung tiyan mo, Dahil baka mamaya biglang no track route, di ba? Baka mamaya biglang no track route pala, di patay na tayo. Di ba? Yari tayo. Buti sana kung kotse lang tayo. Hindi Yan haba-haba ang dala natin. Ito ang worst nightmare ng isang truck driver pagpapasok sa kaloob-looban ng city, Pero yung mga brother natin na mga van driver, yung close van driver, reefer driver, kagaya ni Lakay, expert nila yan, yung mga looban ng city. Kasi yung mga delivery nila, na karaniwan dyan, nasa loob ng city. Tayo na mga flat deck, kadalasan ang mga delivery location natin is sa outskirt ng city, hindi sa looban.
So nakikita ko na ang I-40. So medyo napapanatag na yung kalooban ko, no? Ayun, nagmamadali, o di ba? Naka-red pa, bububulusok na. Well, kahit papaano, nakapasyal tayo dito sa Memphis, ano, City of Memphis. Kanina nakita nyo yung tulay doon, ano, mababa, pero 13.9 eh. So walang problema. 12 something lang naman yung 12 something naman tong sa akin eh. Ayan, merong pulis, ayan, oh, nasa bandang kanan, no? So kailangan natin mag-pay attention dito, no? Mamaya sitahin ako. Ba't ka nandito? Ikaw lang ang truck na nandito, ah. Huwag ka nang aalis dyan. Ma'am, dyan ka na lang sa pwesto mo. Nakakabay yan, no? Memphis First United Methodist Church, di ba? Nasa loob tayo eh. Ako, ito na, may pulis. May umikot na pulis. Hindi tayo papansinin niya kasi sumusunod naman tayo sa ano eh, sa rules nila, no? Yun lang importante dyan eh. And then maraming sumisingit-singit ng mga four-wheelers, kailangan pay attention tayo. Ang hirap ng English nila dun sa Tennessee kanina, siguro dito rin, ano? Ang cowboy eh. Gumagano'n sila. Hindi ko maintindihan kanina yung sinasabi ng ano. Yung isang ano. 200 meters, magle-left na tayo. So dito. Turn left at the traffic light, then take the ramp ahead. Dito pala tayo. Hindi ko napansin to. Mistake ako dito. Magle-left na pala ako. Hindi ko napansin, ano. Daldal ka kasi ng daldal. Ayan. Oh, yung ano, Memphis Grizzlies dito, no. Dito sila naglalaro. Sinong mga fan dyan ng team ng Memphis Grizzlies? Daming traffic light dito. Dyan tayo eh, sa ibabaw, oh. Kaso mayroong construction doon na ginagawa. Pinadiretso kami doon sa ramp na e-exitan. Ewan, siguro may nangyari doon na aksidente. Pinadiretso kami. So, na-shoot ako sa loob ng city. Pero palabas naman na tayo sa interstate. Take the ramp ahead to I-40 West. Yan, diretso lang tayo. Ayan, mababa yan, no? 12.6. Ka na-shoot ka doon, palep, patay ka na. Tapos na ang iyong career. Di ba? Oh, ang ganda ng tulay. Mga kapatid, ha? Ang ganda ng tulay, ha? So, libre. Ayun, may truck doon. Ano to? Ducks United. Ano to? Waterfowling Heritage Center. Yan. So, ano bang bridge to, mga kapatid? May nakakaalam ko anong bridge ito, no? Tennessee Bridge or what? Ano ba?
Yun. Ayun na tayo sa I-40. So, safe na tayo, no? Hindi na tayo kakabahan. Ayan, no? Nasa state of Arkansas. On I-40. I think silent S to eh. Pag pinapakinggan ko, no? Correct nyo ako, no? Yung mga taga dito, no? Arkansas ba or Arkansas? Arkansas. Yan ang naririnig ko palagi eh. The state of Arkansas. So ito yung boundary nila, yung tulay na to, no, ng Tennessee and then Arkansas. So dadaan tayo dito sa pilot, mga kapatid, ano. Going to Pilot Travel Center. In 6 kilometers, take exit 280. So kita-kita tayo sa stopover natin. Marami tayong oras ngayon dahil bukas pa ng umaga ang ating pick up. So maggagala tayo. Mga kapatid, since bukas pa yung ating reload, dito na tayo mag-stop. Dito na tayo magpapahinga. Just 18 kilometers away sa ating pickup. Dito tayo sa Love's Blitville, no? So, yeah. Ayan, may mga katabi tayo na flat deck. Maganda yan. Hindi reefer ang katabi natin, ano? So, dito na tayo mag-stay ngayong gabi. Ngayong araw hanggang bukas dahil 11:30 pa bukas yung load natin. So hindi reserve parking itong area na to, no? So maganda tong spot na nakuha natin. Ayan, kung makikita nyo, maganda yung spot, di ba? So dito na tayo mag-stay for the night. At siguro mag-edit na lang ako. And then kung may maisip ako mamayang pag-usapan tayo, magbibideo tayo. So isang magandang tanghali, mga kapatid. Kapatid, ano, good morning mga kapatid. Nandito na tayo sa pickup location sa Blitville, no? Pickup location natin is Blitville, Arkansas. So mga tubing, ano. Mapapansin nyo, nandyan yung tarping nila. Nakapunta na ako dito before. Nakapag-load na ako dito before ng isang beses. Ang niload ko is tubo. Mga tubo na 5-inch ang ano niya. Ang kanyang diameter. 5-inch o ganyan. 5-inch o 6-inch. So, ayan, nakita nyo na mga kapatid, ano, yan ang mga ano rito, mga loads, ano. So, hopefully maloadan tayo kaagad, ano, kasi 10 AM ang appointment natin eh. So, alas 10 na. Sana sumusunod sila sa ano, no. Hindi naman first come first serve dito eh. Kasi may appointment, kaya nga dumating ako ng sakto sa appointment ko para wala nang maraming waiting time. Ayan na, tayo na susunod, mga kapatid. Ayan, makita nyo, yung load nyan is oversized, sobrang haba, no? So, kung yung trailer niya is 48 or 52, ang haba ng overhang yan, so oversized load yan. Pagka dinadrive yan, yung palo niyan sa likod, no? Matindi ang palo niyan sa likod. Kaya dapat yung nagdadrive niya maingat na maingat. Kasi delikado yan. Masyadong mahaba yung likod. Pag masyadong dikit ka, halimbawa, meron din dito, or let's say may isang trailer dito or bus na nandito sa side niya, then magta-turn right siya, no? Yung palo nitong likod na to, papunta rito sa left. Pag kumakanan siya is malaki yung angle, no? Papalo yan. So kailangan
i-consider mo yung palo niyang likod na yan. Pag kumanan ka or kumaliwa ka, imagine niyo mabuti, di ba? Pag kumakanan ka, itong pit na to pupunta rito, di ba? Sa left. Pag kumakaliwa ka naman, ito pupunta dito sa right. So anything na nandito sa side mo na masyadong dikit, tatamaan yung dulo niyan, no? Kahit trailer yan o kung kotse man yan, pick up, kailangan i-consider mo yung iyong tatamaan. Lalo na kapag ka ikaw'y pakanan, hindi mo na makikita rito. Pag lumiko ka ng paganon, yung nandito, hindi mo na masyado. Blind side na yon, malaking blind side na, no? Ang kakainin yan. So, hindi kami naman, minsan naglo-load kami ng mahaba, pero hindi ganyan na sobrang haba yung overhang niya, no? Matindi yung overhang nito eh. So, silipin natin, ano? Kasi bawal ako dito basta-basta lang bumababa eh. Pero para makita nyo lang, mga kapatid, ano? Ayan, oh. Tignan nyo yung overhang na yan. Oh. Diba? Siguro mga 15 feet. Tanungin natin kung ilan ng overhang niya. No? Hi, sir. Yeah. How long is your overhang? Huh? How long is your overhang? 15 feet? No. 25. Oh, 25, and I got about 12 on the front. you have 12 Or in maybe the 10. 10. Yeah, So what's the total of this pipe? I can haul 90s. 90s? This Oh. pipe is 78, 79 something. Okay. That guy right there just bust both his airbags. Oh. Blowed both airbags out. Oh. That guy in front of you? Yep. Oh. He tried to say they put it on there and did that. Ah. You can't bust them airbags. Drop Yeah, them. yeah. You take care, man. Okay, Yeah. See? Nakita niyo yung haba niyan, di ba? Sobrang haba, di ba? Ayan, oh. So, 82 feet yan. Yung total nitong pipe na to, ayan, oh, nakalagay, oh, 82 feet. So, I think 48 lang tong kanyang trailer minus 82. Ilan ang overhang niyan sa likod at sa harap, di ba? Ang haba niyan. So, tignan natin. Nakita ko yung load natin. It's 50 feet lang. 48 ako. Magkakaroon ako ng overhang na 2 feet sa likod. So, ayan. Yan, kakailangan bigyan ng flags yan. Ano? Both sides. Sa amin pa nga nilalagyan ng lights yan. Then lalagyan niya ng banner na oversized load. No? So, yeah. Let's see. Tayo nang susunod dito. Papakita ko sa inyo maya-maya lang kung ano yung ilo-load sa akin. Ang pinakamahaba is 50 feet. 48 tong dala-dala ko na trailer. No? And then, merong 24 feet na dalawa. And then 20 feet. Tignan natin kung paano nila ikakamada. Mga kapatid, ano? Ayan na. Nandito na tayo. Yung load ko, kung makikita nyo dyan. Ayan. Ayan. Pipe siya, no? Hindi ko na videoan kanina kasi nilagay nila yan one time lang eh. Kasi ang load ng ano ko, ayan, kung makikita nyo, ang load ng ano ko, ayan, oh. Kita nyo yan. So, meron pa silang ipapatong dyan na hindi ko alam kung ano pa. Kung anong klaseng load pa. Square. Sigurado yan, ganito. Yung mga square na load. Pero, paano nila ipapatong dyan ng safe yun? Nauna yung mga bilog-bilog na yan, ano? So, let's see kung paano nila didiskarte yan. At hindi rin ako papayag pagka hindi safe na ilalagay dyan at hindi ko ma-strap ng maayos. Kaya, kumakain na naman ng oras yung paglo-load dito. Mag-aalauna na mga kapatid. Mga kapatid, ano? Yung iaangat na yan, yan yung last load ko, no? Ayan, no? Kung makikita nyo dyan. Yan yung last load. Ayan. Yung inaangat na yan.
Inabot na ako rito ng 5:30 na. Alas 10 ng umaga, nandito na ako. Ngayon, 5:30 na. Punong-puno ng paghihintay itong biyahe ko na to, no? Nung nag-unload ako, naghintay ako ng 24 hours. Ngayon, maghapon. Naghintay naman ako ngayon maghapon para matapos i-load yan, yung load ko. Dahil medyo komplikado, naghalong bilog na load at kwadradong load. So pag pinagsama mo yan, mahirap talaga yan i-load. Ano? Tapos inuna nila yung iba kaysa sa akin. Kasi ewan ko kung anong pinaplano pa nila para maloadan ako kaagad. Pero yan, patapos na. So ibig sabihin, night driving ako ngayon. So mga kapatid, ano, ipapakita ko lang sa inyo yung load ko, no. Ayan na yung load ko ngayon, no. So kung makikita nyo, yun ang itsura nya, no. Gaya ng sabi ko, 10 AM pa nandito na ako. Kasi merong kwadrado or yung ganito na malapad, pero kalahati lang yan, ganyan na load na ilalagay nila dyan. So nire-arrange nila yung nasa taas, no. I think ang ilo-load nila is yun yung nasa gitnang yan, nasa lapag, ilalagay nila yan dun sa taas, no, para maging flat. So kailangan na maistrapan ko yan ng maayos, ano, ng maayos. Kailangan makita nyo yan, no. So dito nila ilalagay, tapos sa ibabaw yung dito sa flat na siguro na to, dyan nila ilalagay yung tinuro ko doon na flat. So pagkatapos dyan, paplanuhin ko pang mabuti yan kung paano ko siya istrapan ng maayos, and then tatarpan ko pa. So the long one, the flat one there, it will be on top. Yeah. Okay. Well, see, that should work a lot better because we got logo. Yes. Yeah. A while ago, it's hanging in between the shorter load. Yeah. It would just be so much better. I've said 1,000 more times. I mean, on the meetings that we have, it'd be better if you're gonna do rounds, just do rounds. Yes. If you're gonna do square, do square. Correct. This right here, even with this right here, with it being long, they can put it through there, whatever. Sounds good. Yeah. Thank you so much. Yeah. So yun nga, rene-arrange nila, no. So yung sa ibabaw niyan, kung makikita nyo, meron silang ipinatong na mga maliliit na kahoy, oh. Diyan nila ngayon ipapatong yung mahaba na flat, no. So ina-explain niya nga kanina, kung round loads lang. Kung square or yung mga ganitong load, yung ganitong load lang, huwag i-mix. Pero yung nag-order nito, no, minix nila, no, minamaximize nila yung load ko, yung bigat ko. Pero yan ang development ngayon, mga kapatid, ano. Ayan, dumidilim na sa labas. Hindi pa rin tayo nakakalis dito sa loob. Pero ayan na, yan dumarating na yan. Ayan, ilalagay nila dito yan sa harapan. And then finally, yung mahaba kanina. I think this is the last one, right? This? A while ago, yeah, they put this on the top. So how many pieces more? That is one. There's one more of that, or that's the last? I have no idea. I think we got
2 more pieces, including that one. So it'll be that one right there. And one more, one. and then that one. Okay. All right. Napansin niyo yung mga English nila dito, no? Kahapon pa dito sa Tennessee, no? Like yung English nila dito is like cowboy, ano? The way they pronounce yung ano, ang hirap intindihin minsan kasi islang na kinakain pa nila yung words. Meron kanina nagsasalita, hindi ko talaga naiintindihan. Ganun ng ganun. What? Diba? Matatapos na rin. Kunting-kunti na lang. And then yung tarp shed, mga kapatid, dyan ano, dyan tayo magta-tarp. So yung pag-strap nyan, syempre paplanuhin ko pa mga 30 to 45 minutes. And then yung pagta-tarp is 1 hour, 2 hours sabi mo na. So si 6 na, so 8. Hopefully makaalis ako dito ng 6, 5:30 na eh. So dapat 6 nandun na ako. Then gugugol ko ng 2 hours para ma-secure ko yan ng maayos. And then magdadrive tayo ng 5 hours. Or siguro hanggang ano lang, hanggang bago mag midnight. Tapos bukas before lunch dapat nandun na tayo sa delivery ko niyan para ma-loadan din ako bukas. Mga kapatid, ayun na yung ano, no, load natin, natarpa na natin, ano, butan lang natin ang isa pa para makita natin yung kung merong problema. Pero yan, tarpan na. Ang oras pa, pasado na mga kapatid, no? Grabe ang hirap na inabot natin yun. So biyahe pa tayo mga kapatid, ano? So tara na, makapag-drive pa tayo kahit 200 kilometers. Dahil tayo sila. Good morning mga kapatid, ano? Isang magandang umaga. Yeah, nag-stop tayo kagabi around past 12 na eh, mga 12:30. Dito tayo sa rest area inside, malapit na ako sa border ng ano eh, ng Illinois or no, Missouri, no, or Illinois. I think Illinois. Sorry, no, nalilito ako. Nalampasan ko na pala yung mga state na yan. Papunta na tayo ng ano, ng Harrow, Ontario, no. Yung Harrow nasa tabi lang ng Detroit, US yan, ano. Nasa border lang ng Windsor yan, yung Harrow, Ontario. Meron tayong 989 kilometers away. Hindi ko alam kung kaya ng oras ko kasi nabawasan ko yung 11 hours na driving time ko rito sa US kagabi ng konti. I think mga 20 minutes. So meron lang akong 10 hours and 40 minutes para sa 989 kilometers. I don't know kung kakayanin kong makakross ng border sa ng papasok ng Canada mamaya. Pag hindi, then another night inside US. Pero malapit na yun sa border. But hopefully, I'm hoping na makatungtong lang ako sa part na bandang dyan sa border mismo, no, yung sa may duty free, kahit 1 minuto. Papalitan ko na yung clock ko eh. Pwede ko nang palitan yun eh. Wala naman na sigurong magiging problema doon. Pwede ko nang palitan yung clock ko. Although hindi dapat yun, dapat pagtawid mo. Para lang sana makakross ako ng border, ano. Pero let's see, tatanungin ko ang dispatch. Pero may kalokohan ako, ginawa ko na yun one time. Pero this time, nag-iingat tayo, no. So yun lang, inintay ko lang matapos yung aking clock, then good to go na tayo. Biyahe na tayo dire-diretso. Kita-kita tayo maya-maya lang sa daan, mga kapatid. Isang magandang umaga uli.
Welcome to State of Illinois. Illinois pala. Oh, tama, Illinois, hindi pala Indiana. Sorry, my bad. So Illinois, malaki tong state na to, no? Tapos mamaya-maya lang Indiana na tayo, no? And then Michigan, and then yun na, sa border na ng US, sa Detroit, ay, ng Canada. So border to ng Illinois from south, ano? From south. We're going north tayo eh. Yan yung dulo ng traffic, mga kapatid, bali umabot yan ng mga 4 to 5 kilometers yan. Kasi meron dong truck na napunta sa ditch at ine-extract nila. So ayan yung dulo. Ayan, eto, dito na. After, ayun, tingnan nyo, no? Nakikita nyo sa salamin. Ang haba niya. Mga 5 kilometers yung pila na yan. Approaching Indianapolis tayo, no? As usual, heavy traffic, rush hour. So ang ating pangarap na makatawid ng Canada ngayong gabi is kalimutan na natin. Hindi mangyayari yan. So and yung load ko is hindi pa clear. So sigurado umaga na bukas, early morning, ang tawid natin ng Canada. At hindi maganda ang weather. Yun ang isa pang masamang balita, ano? Kung kaganda-ganda ng weather sa Tennessee at Arkansas, no? Even some part ng Illinois, ano? Pero nung nandito na tayo sa malapit sa Indianapolis, ano? Ito na yung weather. Snowy, madulas ang kalsada dahil -1. So nagtutunaw yan, madulas talaga. And samahan mo pa ng rush hour ngayon. Kaya ayan, bumper to bumper na ang traffic, no? And it will take a while sigurado bago natin malampasan itong Indianapolis, ano? Pero okay lang, hindi tayo nagmamadali, ano? Kahit tatakbo na ako sa recap, for sure, pabalik ng Winnipeg, hindi tayo magmamadali dahil pangit din daw ang daan sa 17 and 11. So 11 ang pipiliin nating daan instead of 17 dahil sa nakalipas na ilang araw marami raw aksidente hanggang kanina sa Highway 17 dyan sa Ontario. And may reload na tayo, no? Doon din sa Harrow kung saan idadrop ko tong load na to, doon din ang aking ang reload pabalik ng Winnipeg. And kung hindi magkakaroon ng aberya ang kalsada, ang weather pabalik ng Winnipeg, expected na balik ko na ng Winnipeg is Sunday na. So halos 10 days. Kung Sunday ako darating, 10 days ako na para sa run na ito, no? First time na nangyari to na umabot ako ng 10 days. Pinaka late ko or pinakamatagal ko sa daan is 8 days, 7.5 to be exact, ano? Pero ito more than 10 days. So parang 2 linggo na halos, ano? And to think January ang pinaka worst month ng winter dito sa Canada and US, ano?
Kaya okay lang, walang problema, hindi tayo magmamadali. We make sure na safe tayo na magta-travel pabalik ng Winnipeg. Ayan nga, makikita nyo ipon na ipon ano, sa bandang kanan ng 3-lane highway na to is puro truck ano. Nasa ano nga ako nasa pinakakanang bahagi ano. And kailangan ko nang lumipat dyan sa kabila na yan. So hahanap tayo ng chance na makalipat. So since mga truck to, pagbibigyan naman tayo, I think pagbibigyan naman tayo ng mga kapatid nating truckers na lumipat dyan sa linyang yan. Kasi pakita nyo rito sa kung kita na sa bandang left ako dapat, dahil pa left yung aking ruta is I-70. Okay lang yan, hindi tayo masyado nag-aalala dyan, lalo na kapag nasa left side natin is mga truckers, dahil most of them magbibigay yan ng daan sa atin para makalipat tayo dyan. Mas mabahala tayo pag mga 4-wheelers ang nandyan, di sila basta-basta magbibigay. Once na nasilip ko na kailangan ko na lumipat dyan, then lilipat na tayo. Just to make sure, silipin natin yung pinakakalsada, ayan, kung ilan yung lane. So makikita natin dito yan, ayan, 2 lane. Pag naghiwalay na, ayan, may 2 lane, 2 dito sa kanan, 2 dyan sa kaliwa, I-70. So, pwede tayo dito sa kabilang ito lilipat. So, 3.3 kilometers mag-attempt na tayong lumipat. Tignan natin kung pagbibigyan tayo ng kapatid natin ng kabady natin ng mga trucker dito Papalampas ko lang yung pitang ko, and then mag-attempt na akong lumipat. Ayan, signal na ako. Titignan ko kung yung nasa likod ko is magbibigay sa akin ng line ng tingnan natin kung pagbibigyan niya tayo. Ayan. Wow, yung kotse yung nagbibigay sa akin, yung kotse. Nagbibigyan ako ng kotse. So, okay, ina-expect ko yung tracker pa sa likod natin ang magbibigay, pero yung kotse ang nagbigay sa atin, Pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng meron kasi ditong controllers na ginagamit namin kung saan magbibigay siya ng 2 to 3 signal ng flasher ng marker lights at yung ating mga flasher lights nagsisignal doon sa driver sa likod na salamat at pinalusot mo ko, ganon. So, karaniwang ginagawa yan ng mga Canadian truckers. Alam din nila yan dito sa US, of course. So, yun. Thank you tayo dahil pinagbigyan tayo ng linya, Ayan, tapos sisignalan natin to para lumipat siya. Ayan. Ganun lang give and take lang, para walang aksidenteng mangyayari. Kung sa Pilipinas to, mga kapatid, walang bigayan. What? Well, sa isang banda, maunawaan natin kasi ang mga Filipino drivers, lalo na yung sitwasyon ng traffic dyan sa atin sa Pilipinas,
pailipat-lipat ang mga drivers. Kung saan yung gumagalaw, doon lumilipat. So, ang nagiging tendency is, naiinis ngayon yung mga iba na nasa linya nila talaga, no? So, ayaw na nila magbigay. Hindi na nila pagbibigyan. Maggigit-gitan na. Hanggang sa magkakagirian na, magkakaroon na ng road rage, lalong magkaka-traffic. Yun ang nangyayari dyan sa atin. Dahil sa sama ng sitwasyon ng traffic sa atin, nagkaroon na ng notion ng mga drivers is ayaw na magbigay dahil feeling nila nalalamangan sila kapag mayroon lumilipat sa harapan nila, no? Dahil yun nga, palipat-lipat, no? Walang disiplina sa atin na kung nasan ka sa linya mo, dapat nandun ka lang. Huwag ka na yung magpalipat-lipat, hintayin mo na lang sana, no? Pero hindi. Sa atin yan, kahit yung shoulder na yan, mapupuno yan. No? Dadaanan mo yan dahil ginawa ko rin yan. Nung ako ay Grab driver pa, nag-grab ako sa Pinas, talagang dumadaan din ako dyan sa shoulder talaga. Nagpapalipat-lipat din ako. So, yun. Pero dito, hindi yan ang nakagawian ng mga drivers, ano. Pag may lilipat, pinagbibigyan nila at wala yung palipat-lipat ng linya. Alam na ng bawat isa kung saan sila nararapat na linya, then nag-i-stay sila sa linya na yan. Hindi sila aalis dyan. At palaging nagbibigay ng courtesy, no? Kapag may gustong lumipat, and then magpapasalamat. Yan. Yan ang nakagawian dito at pagrespeto sa kapwa driver dito, no? Pero syempre hindi pa rin may iwasan yung mangilan-ngilan. Minsan meron pa rin yung nagbe-break ng law, no? Yung palipat-lipat, nagmamadali. Meron at meron yan. Pero kakaunti ang percentage compared sa mga gumagawa ng mga ganon dyan sa atin sa Pilipinas, no? So, yun lang muna mga kapatid, ano? At kita nyo to, kung makikita nyo, pula, no? Hanggang sa makakaliwa tayo ng papuntang east, I-70, dun lang medyo luluwag, no? So, mag-spend pa tayo dito for sure ng mga ilang minuto. Wag naman sanang oras, ano, minuto lang, no? Kahit 15, 20, 30 minutes, okay lang. So, babalik ako mamaya mga kapatid. Yan muna ang ating update sa ating biyahe pabalik ng Canada. At isang magandang hapon sa ating lahat.